God willing, by Friday, mag-flight na po siya. Saan kayo? Saan kayo? Roy, saan kayo? Mamaya na mag-pray muna si Pastor. Upo muna kayo, upo. Upo. Wala pang signal si Pastor magsabi maglabas kayo. Alright, and later on, mag-sing din tayo ng birthday song sa ating birthday celebrant. Brother Maki, thank the Lord, today. Ilan ang edad, Brad? 42. 2 years pa lang, Brad. Bata ka pa. Kasi life begins at 40. Bata pa, 2 years ka pa lang. Marami pang magawa kay Lord. So, salamat for another year. Bigay ni Lord kay Brother Maki this day, mga kapatid. Amen. Sige, tayo at magbasa tayo ng Bible. After this, pwede na mag-proceed mamaya ang mga bata natin. Alright. So, dito po tayo sa Book of Proverbs. Again, Book of Proverbs. Okay, let's read Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. You go out after the prayer, mga bata. Okay, Proverbs 13:24, verse 24. All right. 13:24. Okay, sabay-sabay nating basahin ang verse 24. Read. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Okay, that's the instruction for the parents, brother. Okay, let's pray. Father, we thank you for this evening. Salamat, Lord. Nakarating kami muli at naka-attend sa aming midweek service. It's a blessing, Lord, to be with your people. We can fellowship together. We can pray together. And we can listen to your word, Lord, together with these people. It's my prayer, Lord, na mangusap kayo sa amin at make, Lord, ang iyong salita na maging instruction sa bawat isa sa amin, especially, dear God, on how to discipline, how to correct, how to teach, and to train our children. It's our prayer, Lord, na sana aming mga anak ay mga disiplinadong bata, Panginoon. Hindi man namin sila makorek overnight, but little by little, sa iyong tulong, Panginoon, I believe, little by little ay aming pong mag-guide ang aming mga bata sa tamang daan at tamang paraan, Panginoon. And as we go on, be with us, Lord. Bless the entire service of this evening in Christ's name. Amen and amen. Sige, labas na kayo. Okay, be seated. And let me recap. Let's have a short review. Okay, this evening, before we proceed to our next topic. Okay, I believe we were done about the instructions, the biblical role of women. Alam na natin, and our perfect example is no other than the virtuous woman. And another topic we discussed is instruction for the children. And this talks about on how to teach and discipline our children. And let me have a few things that I need to review this evening. Why we have a discipline, why we should discipline our children. Amen? Why we need to correct our children. Now, point number 1, child's discipline should begin at early stage. Amen? That means in a crib's age. Nandun na po dapat ang ating pagturo, ating pagdisiplina sa atin pong mga anak. Amen po ba? Bakit lagi itong nasa loob na lagi ito lagi siya, Palabasin niyo rin daw. Sabay din. Proverbs 22 verse 6. I hope familiar tayo, Brad. Dapat bilang parents, alam natin yan, anong ibig sabihin. At sana ma-quote natin. Proverbs 22:6, the Bible says, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Okay? Train up. Notice the word child. Underscore the word child. So that means, okay,
at the early stage, very young age, dapat ang ating mga anak ay matrain na po natin. There are two things we need to train our children. Number one, in practical things. Amen, mga parents? Maliit pa lang, dapat turuan na natin. Anong ibig sabihin practical things? Yung mga basic na bagay. Yung mga household chores. Yung cleaning, yung cooking. Dapat ma-instill na yan sa bata at the very young age. Amen? At makinig ka, parents, wala pong gender role dito. Hindi po yan pababae-babae, hindi po yan palalaki-lalaki. Dapat ang cleaning, basic yan, Brad. Ang cooking, basic po yan. May isang pastor nag-visit sa akin last Monday. Sabi ko, Pastor, mamaya, mayroon kaming adult men's fellowship. Pwede ba na stay ka muna at join tayo sa ating aming men's fellowship. Tapos ikaw na rin magbigay ng exhortation mamaya, kahit mga 15 to 20 minutes lang. Siya ay pasensya, Pastor, kasi yung aking anak walang kasama doon. Tapos wala siyang makain. Anong ibig sabihin walang makain? Kasi hindi siya marunong magluto. Uy, ilang taon na? 21 years old. Uy, pambihira. So, nasyak ako, natulala ako. 21 years old. How come? Di marunong magsaing, di marunong sa basic man lang na paksiw man lang, o laswa man lang, or kahit noodles man lang. Grabe naman yan. So in my mind, at the back of my mind, failure din sa parents. Anak pa naman ng pastor. So very shocking sa akin. 21 years old. Dapat yung 21 years old, ano na yan? Basic lang yan. Ang 7 years old yan, dapat marunong na yan magsaing. Amen? Wala pa kami nag-elementary, ginaturuan na kami magsaing. Inatakos-takos pa yan, ganito ang measurement. Tudlo lang, yung finger lang, yun man si tatay Yung iba naman, yung nanay ko, kung pila ka salop yung ganun din ang tubig, ganun mo. Kakahiya po yan, magulang. Kalaking tao na, mama na, di pa marunong magluto. Failure yan sa magulang. Kulang ka sa training sa anak mo. Basic. Kahit paglaba, mga lalaki, huwag kayong magsabi, ay lalaki ako, trabaho yan ng bahay. No! Mali po yan ang principle. Paano kung ang babae nagkasakit, asawa mo nagkasakit, nanay mo nagkasakit, yung inasahan mo nagkasakit, mabaho ka. Recycle lang ginagamit mo na damit. Yung 2 days ago, ganun pa rin yung damit mo. Kaya tamad ka, di ka kabalo maglaba. Kakahiya ka. Amen? Kaya magulang, nasa inyo ang susi. Kung nag-fail ang anak ninyo, maybe kayo na parents, failure din sa pagturo. Kaya nga, hindi nakamali ang Bible, train up a child. Child. Hindi teenager, hindi adolescent. Child ang sinabi. At ang child nagsisimula sa crib. Doon pa lang sa crib stage, dapat na introduce na sa kanya ang training. Practical, pagpanilhig, basic yan. Pag-map, basic yan. Pagpuna sa mga, anong tawag niyan? Yung mga bintana, basic yan. Mabughat ba na siya? Mapiang ba na siya kung himuon na sa bata? Maputot ba siya? Mapandak ba siya? Maunano ba siya? Binuang. Ay, bata pa, di ko na paubrahon bata ko, kay basi di magtubo, binuang na. Show me in the Bible. Harap pa mo? Practical things. Dapat introduce na natin sa ating mga anak. Sabi si Clint, kahit dungol yan, o ginapush ko. Basura mo, doon mo, itapon sa, basket-basket, doon sa basurahan. Kung magkain siya, dapat matrain siya doon, may lagayan doon. Hindi yung kada kain, tapon lang. Dapat mga magulang, turuan yung anak ninyo, na dapat dito sa bahay natin,
dapat sa bahay natin. Dapat sa bahay, sa simbahan natin. Hindi dapat kahit saan-saan lang natin itapon mga basura. Tingnan yung media, ano na lang yung basura natin dyan. Tingnan yung mga upuan natin, puno ng basura. That is a lack of training. Lack of discipline sa ating part. Not only practical things, but also, most of all, sa spiritual. Parents, kung Brad, hindi nyo nasulwining ang anak ninyo, hindi nyo na-follow up, Brad, ang salvation ng anak ninyo, that's your failure as a parents. Kasi dapat hindi nyo iasa sa ibang tao when it comes sa salvation sa anak ninyo. Huwag nyong sabihin, ay may Sunday school teacher man yan dyan, may mga teacher man dyan. Sila na lang masulwining sa anak ko. No! Dapat kayo mismo. Be responsible to your children. I-follow up nyo, save ka na ba ng anak ka? Pag mamatay ka, pag kunin ka na ni Lord, save ka na ba? Langit na ba? Sure ka na ba? Malaki po ang papel natin, magulang. Amen? Kaya please, wag natin itong i-take for granted na mga bagay. Child's discipline should begin at early stage. Second, child's discipline is an expression of parents' love and concern for his children. Yes or no? Ang pagdisiplina daw sa ating anak ay ekspresyon, pagpapakita ng pagmamahal ng isang magulang sa kanya pong anak. Ibig sabihin, pag magulang ka, ginadisiplina mo yung anak mo, ibig sabihin, mahal mo yung anak mo. Concern ka sa anak mo. Proverbs 13:24. Okay? Anong sabi sa ating binasa? He that spareth his rod, hateth his son. Okay? That means kapag ka nag-withhold tayo, hindi tayo nag-execute ng correction, discipline sa ating anak, hindi natin ginapalo ang ating anak kahit mali na yung ginagawa niya, sabi ng Bible, gihit natin ang ating anak. He hateth his son. Sinong nagsabi? Ang Bible. Spirit his rod. That means correction. Apan sabi ng Bible, the second phrase, but he that loveth him, what? Chasteneth him betimes. So, hindi pala expression ang Jollibee. Hindi expression ang ice cream na mahal mo yung anak mo. Hindi expression sa Bible yung lagi mong ginabigyan ng malaking pera para ipabaon sa anak mo. Sabi ng Bible, ang expression ng real love is rod of correction. Rod of correction. He that loveth his son, but he that loveth him, chasteneth him betimes. Meaning, hindi mag-separate ang love and discipline. Love and correction is inseparable. Hindi mo pwedeng sabihin na love mo ang anak mo tapos walang correction ang discipline. No. It's completely impossible, mga kapatid. Kaya dapat magkasama po yung dalawa. So, sa madaling sabi, ang magulang na walang disiplina sa anak, kahit mali yung ginagawa ng anak, kahit hindi tama yung ginagawa ng anak, tapos ang parents walang ginagawa sa kanyang anak, wala kang pagmamahal sa anak mo. Kasi ang tunay na magulang, hindi niya itolerate ang maling ginagawa ng kanyang anak. Third, child's discipline, not only expression of love and concern, but also child's discipline is God's command. Utos yan ng Diyos. Hindi si pastor, hindi ang ibang tao. Mismo ang Diyos ba ang nagsabi. Okay? 23. Okay, recap mo lang ito. Para lang ma-refresh muna tayo bago tayo mag-proceed. Proverbs 23:13. Let's read, please. Ready, go. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Withhold not correction from the child. Huwag mong i-withhold, Brad. Hindi pagpunggi ang pagtudlo, pagkoreksyon, pagdisiplina sa imong bata. Hindi mo withhold, pagpunggan.
Yun ibig sabihin. That means, kamad ng Diyos na dapat i-correct natin ang ating anak. Disiplinahin natin ang ating anak. Yun ang correction. Yun ang instruction sa atin bilang parents. Sabi ng Bible, hindi naman siya mamamatay. Or if thou beatest him with the rod, he shall not die. Verse 14, may command pa, thou shalt beat him with the rod and shalt deliver his soul from hell. Okay? So, command yan. It means, dapat mag-obey tayo. At kung di tayo nag-obey, disobedient tayo na parents. Nag-fail tayo na parents. Okay? Hindi tayo nag-comply sa command ng Diyos. So, dapat gawin po natin yan para hindi tayo maging guilty. Okay? Maraming parents guilty. Kanilang anak. Number 4, child's discipline will deliver his soul from hell. Yun ang sabi ng verse 14 sa ating binasa. Thou shalt beat him with the rod and shalt deliver his soul from hell. So, ang batang disiplinado, malaki ang tsansa na madali po niyang maintindihan ang gospel. Ang batang disiplinado, Brad, malaki ang possibility na mas madali niyang maintindihan ang truth. Okay? Kasi na-prepare na siya. Ang kanyang attitude, ang kanyang heart, dahan-dahan na po na-prepare. Kaya po, mga parents, okay, dapat nating ipagpatuloy ang pagdisiplina po sa ating mga anak. Of course, in a proper way. No? In a proper way. And then, number 5 and last, correction and discipline will spare the parents from shame. 29, Proverbs 29, Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Rod and reproof, sabi ng Bible, magbibigay po ng wisdom. But a child, sabi ng Bible, ang anak left to himself, no? Pinapabayaan ng magulang. Walang pakialam ang magulang. Tinutolerate ng magulang. Ano ang resulta? Bringeth his mother to shame. So, at the end of the day, magulang, pag nag-fail ka sa pagdisiplina sa anak mo, bad, at the end of the day, ikaw ragyapon bad, magbumirang sa'yo. Babalik sa'yo. Kaninong anak yan? Sino bang parents niyan? Automatic, ganun ang tao. May kasabihan tayo, kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung ano ang bunga, yun ang puno. So, di mo pwedeng masiparit yan. Di mo pwedeng i-disconnect ang sarili mo, parents, sa anak mo. Automatic, ang mindset ng tao, sinong magulang nito? Kinsa ang tatay sina? Sino ang nanay sina? Sino ang parents sina? Amen? Kaya, no, mga kapatid, importante po yung training natin sa ating mga anak. Training, disiplina sa ating mga anak. Verse 17. Verse 17, correct thy son, and he shall give thee rest. He shall give delight unto thy soul. Ang opposite naman niya, kapag ang ating anak disiplinado, ang ating anak ay naturuan ng tamang asal, tamang pag-uugali, anong resulta? He shall give thee rest. Magbibigay siya ng rest. Ano pa? He shall give delight unto thy soul. Mag-produce po siya ng soul. Magbibigay siya ng joy sa magulang. At maging proud ang kanyang magulang. Para sa kanya. Ang kanyang anak. So, dalawa lang yan. Proud or shame. Amen? Dalawa. Wala nang kalahati, Brad. Dapat mga parents, pa nakita natin ating anak may ginagawang hindi tama, dapat i-correct agad natin, i-address natin. Huwag na nating antayin na ang teacher pa, Sunday school teacher, ang makakita, makanotice, ang ibang tao makakita o members, ang pastor pa ang makakita. Hindi na.
Huwag na nating antayin pag nakita mong anak mo may ginagawang mali o may sinabi sa iyo na ginagawa ng anak mo, tanungin mo, totoo ba ito? Ginawa mo ba ito kanina? Tapos i-address mo kaagad, gawin mo pa. Sunod, huwag mo nang gawin. Pag gawin mo pa ito, papaluin kita. Dapat ganun. Amen, parents? May mga bata dito, masakit sa ulo minsan dyan. Ka-observe ako sa mga teacher, tanungin mo mga parents. Dapat mag-interview kayo sa mga teachers natin. Kumusta ang aking anak? Anong performance ng aking anak dito during Sunday school time? And I believe, di mo na magtinikal siguro yung ating mga teacher dyan. Oh, dyan Sister Kim, sino pang natulo? Si Princess, sino pa? Oh, si Jinsel, si Ma'am Rachel, sino pang iba dyan? Magtanong kayo. At kung may feedback about sa inyong anak, anong next? Amen? Huwag kayong ma-offend, huwag kayong masaktan, huwag kayong maano kung may sinabi sa inyo ang teacher. Dapat wake up call, ay ganun po ba? Sige, itry ko, kausapin ko ang aking anak. Dapat ganun. Yun ang good spirit. Yun ang parents na may good heart. Ay, aminin natin na may failure ang ating mga anak. May ugali ang ating mga anak. May mga anak dito ba? Kita ko gadila-dila. Hindi yan dapat. Dapat i-correct natin yan na pagdila-dila. Oh, si Clint, saan niya na-adapt? Sa mga young, older sa kanya. Oh. Sa batch nila, Clint, siya may pinakabata dyan. Oh. Saan niya nakuha? Yung mga mas magulang sa kanya. Nakita ba niya yan sa aming gadila-dila? Wala mang bata siya kalaro doon sa bahay. Sa school nila, wala mang gadila-dila doon, kay behavioral gani sila, ginakurek gani sila. So most likely, dito niya nakuha yung pagdila-dila na yan. Naibig si mami niya, minsan ginadila-dilaan niya. Kaya galit na galit ako, ginabakol ko yan. Pag makakita ako gadila-dila. O saan niya nakuha? O sa ibang mga bata dito. Meron pa, ng dupla-dupla. Saan niya na-adapt? Hindi magandang example mga anak ninyo. Kakahiya tayo mga kapatid na ang mga unbeliever pa ang makanotice sa ating mga anak. Ang worst dyan, magsabi ang parents, bisita natin, hindi na ako magsimba kay mga bata doon kapang dupla. Di ko na dalawang bata ko kay kapang dupla ang mga bata to sa simbahan. O, di ba? Testimony ba yan? It will affect our church. Amen. Kaya nga dapat, may correction tayo dito. At ang pinakaano dyan, parents tayo. Tayo. Huwag mong iasa sa mga teachers dyan sa Sunday school. Tayo na magulang ang responsible. Amen. Ating anak yan. Ating anak. Kaya sana po, magtulungan tayo. Ako, struggle ako. Paano ko ma-train ang aking anak? Kung kayo mismo di mag-cooperate. Kung makita niya lagi sa anak ninyo, ginagawa. At alam naman natin ang bata, madaling mag-adapt. Kung anong nakita niya, automatic yan, gayahin niya. Kasi di niya alam na mali yun. So nasa atin ang pag-correct na mali yan, hindi yan tama. Nasa atin ang susi. Amen? Correction and discipline will spare the parents from shame. Ang pag-correct sa ating anak, pagdisiplina sa ating anak, ay, ano Brad? Mag-spare. Ano ba sa Ilonggo ning mag-spare? Magpalayo, magpugong, nga mapahuyan ang isa ka, iloy or ginikanan. Maliwanag, verse 17, verse 15, ang Bible, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself, ginapabayan. Ginapabayan sa iya kaugalingon. Bringeth his mother to shame.
Totoo ito. No? Mismo ang pinaka-wise na king ang nagsulat, King Solomon. Kasi alam ni King Solomon, dami niyang anak. Siguro nag-ugtas man siya, nakita niya paano nag-ugtas ang kanyang mga asawa sa pagdisiplin ng kanyang anak, kaya nasulat niya ito. Sinong artista pinakamaraming anak, Brad? Brad Marvin, parang kasubaybay ka man, Brad. Ha? Oh, ilan bang anak ni Rebilla? Ha? Parang may higit pa kay Rebilla eh. 100 plus. Parang Ernesto Rason. Parang 118. Si Rebilla, 72. Si Dolphy, 18. Oh, imagine mo yan? Oh, sakit sa ulo. Imagine mo si Rebilla, 72. Iba't ibang babae. Half. Yung isa, di naman artista yon, 118. Imagine mo ba? Si Solomon, siguro baka 1,000 din anak ni Solomon. Kasi asawa pa lang niya. 300 wives and 700 concubines. 1,000 na yun. O sa isa-isa pa lang. Kada babae, isa. Inuuna, wala namang birth control. Pagpalagay na lang natin. Minimum, average lang, 5. Ilan na yun? Di ba? Sobra libo yun. Kaya ang daming anak ni Solomon. And no wonder, nung nasulat niya ang Proverbs, ito yung kanyang nasabi, na hindi hapos, mangin tatay, mangin parents. Lalo na pag ang mga anak ay pasaway. Kaya pasalamat tayo ngayon na may sulat na si Solomon para yun ang magturo po sa atin. Amen. Alright. Okay? So, yan ang po natin, mga magulang. Biblical principle po ito. Biblical principle po ito, mga kapatid, na dapat nating sundin. Kami kay Clint, hindi ko ito sinasabi na exempted kami. Okay? Kaya ko sinasabi ito kasi by experience. Okay? Kaya hindi ko rin ito kaya, disiplinahin ko yung anak, kung kayo mismo, hindi kayo makipagtulungan, hindi kayo mag-cooperate. Kasi ang anak ko, nakikita din ang anak ninyo. Na ito yung ginagawa. Kaya dapat, ito, joint effort. Lahat tayo na may mga anak. Para maging testimony. Kasi like I said, mga kapatid, simbahan ang pinag-usapan dito. At stake ang ating. Alam mo naman yung unbeliever, automatic yan, generalize yan sa kaagad. Pag isa lang yung bata, baptist kaagad ang liberty, kaagad. Simbahan kaagad, isang bata lang yon, pero simbahan na kaagad. That's why, kailangan natin na i-address po ang ating mga anak, mga kapatid. Alright? So this time, proceed tayo kadali. Ang ating oras napakabilis. Okay, I hope that we are done, mga kapatid, na sa instruction for our children. Kasi po, in the last days, sabi ng Bible that, ang mga bata? Disobedient to parents. Okay? Prophecy na po yan in the last days. Pero may pa tayo. There is hope kung ating pong aksyonan ang ating mga anak. Okay, now, this time, Titus chapter 2, verse 2. Okay, as intro na lang ito. Instruction naman ito, another instruction. You are done about instruction for the women. The second topic is instruction for the children. And this time, instruction for, ano kaya ito? Chapter 2, verse 2. Titus 2:2. Titus 2, verse 2. Ready? Read. That the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. All right. This time, it's instruction for the aged men. Aged men. That means full of age or mature men. Okay?
sa mga men naman, ito, na instruction ni Apostle Paul. So first of all, ano dapat ang men? But speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men, pastoral letter ito ni Paul kay Titus. At ang sabi niya, Titus, ituro mo ito sa mga aged men mo, yung mga men mo na mature na or sakto na sa edad, na dapat, first of all, ano sila? Be sober. Be sober. Anong ibig sabihin ng sober? Sober mind, sober person. Pag sinabing sober, that means not mad or insane. Not mad or insane. Okay? Hindi siya, ano ang isip ba? Makitid ang isip? Or freak? Or, sa ibang term ginamit, hindi stupid. Dapat ang men daw, ang iyang mind is sober. Tama ba? Matino. Okay? Matino. Hindi insane. Hindi wild. Hindi heated with, okay? Instead, sabi dito, visionary or heated with passion. Having the regular exercise of cool, dispassionate reason. So dapat ang isa ka men is sober, cool. Naga-exercise siya of coolness. Okay? Hindi impulsive. Hindi siya pabago-bago ng isip. But sober. Meaning, meron siyang wisdom. Sound in mind. Sound in thinking. Proper ang kanyang decision making. Yun ang ibig sabihin ba? Will plan. Yun ang ibig sabihin. So, hindi siya harsh ba? Hindi siya yung ura-urada. Ang kanyang mga steps, gina-consider niya. Ang iyang mga plano, gina-consider niya. Ang iyang mga action, gina-consider niya. Yun ang ibig sabihin ng sober. Okay? Sober. At kailangan ito sa mga men kasi ang mga men, ang leader. Amen? Ang mga men natin, ang may authority sa ating mga tahanan. That means, Brad, pag nagkamali tayo sa ating desisyon, affected ating wife, affected ating mga anak. Affected ang ating family. And eventually, affected ang ating church. Kung nagkamali tayo sa ating desisyon. Kaya dapat proper. Kaya nga sabi doon, hindi ka dapat mag-decide kung confused ka, di ka dapat mag-decide kung downhearted ka, di ka dapat mag-decide kung super excited ka. Kaya possible, mag-fail ka sa desisyon mo. Kasi based ka sa emosyon mo. Dapat mag-decide ka kanang hindi ka too much happy, too happy, or too sad. Kasi malaki ang percentage, mali po ating decision making. Okay? Kaya dapat sober. Tingnan mo yung hubog. Ang sober mind, opposite sa taong hubog, lasing. Ang lasing, Brad, hindi magpapugong. Ang lasing na tao, ura-urada. Ganon. Ang kanyang, affected. So dapat, sabi ng Bible, the aged man should be sober. Amen, mga men? I hope makonsider tayo, Brad, na sober. Sober person, sober mind. Exercise coldness. Okay? Number 2. Anong sabi ng verse number 2 again? That the aged man not only be sober, next is grave. Ano naman ang grave? Hindi ito grave yung libingan. Graveyard. Hindi po yon. Grave means solemn, or sober, or serious. Alright? Light or jovial. As a man of grave deportment, a grave character, plain, not showy or tawdry, as grave suit of clothes. Anong grave? Serious deportment. Grave character.
Amen? Pag sinabing graveyard, ang kanyang salita, hindi siya bira-birada o hindi siya taklis ba? Hindi lang siya parawakal. Sige lang istorya. Kundi ang kanyang istorya, back-upan sa kanyang aksyon. At standby siya sa kanyang salita. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Yun ang ibig sabihin ng grave, maligdong sa Cebuano pa. Seryoso. Formal. Hello? Mahirap ang leader na hindi seryoso. Ang huo niya ngayon, baya-baya, hindi. Ang hindi niya, huo naman sa sunod. Budlay na nga klase nga leader. Yun nga ang kaibahan ni Duterte at BBM. Kaya si Duterte pa lang, campaign period, papatayin ko yung mga kriminal. Ang kriminal, patayin niya. Ang EJK, extrajudicial, na sabi nila, no, gipalabas nila na lahat ng mga intentional gipatay, kahit walang kalaban-laban. Yun ang akusisyon. Pero campaign period, alam na ng mga tao, sinabi niya, papatayin ko mga kriminal. I will go after them. At tinupad niya. Ito namang isa, huwag tayo makipag-cooperate sa ICC kaya wala silang jurisdiction. Hindi na tayo dapat, wala na silang control sa atin. Hindi, ang atin. Sabi ni BBM, ano ngayon? Siya pa nanguna, siya pa daw nag-request na ito, releasean nyo ng arrest warrant itong isa naming citizen dito at litisin nyo sa inyong lugar kay crime against humanity. O saan doon isang salita? Amen? Balimbing. O, mahirap tayo magkaroon ng leader na balimbing. Kaya wag na nating dagdagan ang mga balimbing. Amen? Hindi man tayo ma-presidente ba? Hindi man tayo maging politiko, pero sana kahit men lang tayo, meron tayong isang salita. No? Dapat grave tayo. Hindi pa doon hindi padala-dala lang kung ano yung suggestion ng iba, sunod-sunod ka, dapat marunong kang tumayo. Kahit maraming mag-upos. Kasi at the end of the day, Brad, leadership natin pinag-usapan. No? Na tayo po. Kulang tayo sa oras. No? Makinig ka na lang, Brad Marvin, madagdagan para mo, Brad. Mag-monitor ka na lang sa mga lesson natin dito. Total, naka-record man ito. Para kahit papano. I know may idea ka naman dito. Na-discuss ko na ito before, but since ito po, mga kapatid, ay instruction for the home. Para ito sa atin, sa ating tahanan. Okay? So, beneficial ito para po sa atin. Tayo please. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama, marami pong salamat for this evening. Salamat po sa mga lesson na amin pong na-discuss na about sa women, about sa children, on how to discipline our children, at ngayong gabi, Lord, about instruction for the aged men. I hope and pray na ito po, Lord, makatulong, na lalo pa kaming tumibay, lalo pa kaming maging malakas, at lalo pa kaming maging pakinabang sa inyong gawain, Panginoon, sapagkat nakita namin at naintindihan namin kung ano ang dapat na karakter